akong syunga, pinaasan niya lang ako. Pag-ibig to, Diyos ko, ano ba naman ito? Yes, come on, midweek na, chill ka lang dyan at makisabay sa kantang Pari ko! Eraserhead! Wow. Ang taas agad. Ang taas niya. Ayaw niya munang magkasyota. Dahil sa ko naniwala. Di nagtagal. Naging ganon na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Pagpanglabot ka, di ko maibinta. Hanggang kailan hihintay. Alam talaga. Pero minamahal ko siya. Biro. Tiel ako sa kanya. Alam ko Nababaduyan ka na sa sa mga mga sinasabi ko pero sana naman ay maintindihan mo. Oo, pare ko. Meron ka ba'y papayo? Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ay ang iyong pakikiramay. Na nandito ka ay ayos na. Masakit mag-isipin, kailangan tanggapin. Kailan ka naging seryoso sa kakanya lolokohin? Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba nang iya? Nagmukha akong sanga, pinaasan niya lang ako. Legend pag-ibig to, Diyos ko, ano ba naman ito? Lang iya. Nagmukha akong syunga, pinaasan niya lang ako. Legend pag-ibig to, Diyos ko, ano ba naman ito? Wow! Ang taas nun. Yes. Grabe naman. Ayan, sabi, ayan na, dahil malapit na ang undas, ghosting season. Yes. Nagre-relapse na naman daw tayo. Oo nga, oo nga. Grabe, totoo. nakakatawa yung kantang yan. Alam mo, binabalik talaga tayo sa 90s era. Yeah, Yes, exactly. I know. Ang lakas Ay, naman. ang nakakalungkot, may nakakalungkot kasi na balita Oh. pagdating sa mga banda. Yes. Yung lead singer ng Jeremiah, Bakit? pumanaw na. Kailan? Ha? Kahapon. Ah, ay, nakakasad naman. Yes. Jeremiah. Ah, yes. Alam ko Yes. to, mga 90s. Yes, 19, yes, 2000s, really. Kaya ganyan. nakikiramay tayo Ah, sa sige. bereaved Oo, family. nga. Oh, anyway, mga ka-MB, Miyerkules na naman, kaya bago tumuloy sa ratrata ng trabaho, makitawan... Dapat dito tayo sa wide. Oo, yan. Para hindi halata may binabasa tayo. Ewan ko Yan, ba dito? perfect. Miyerkules na. Kaya bago tumuloy sa ratrata ng trabaho, makitawan muna dito sa Morning Balitaktakan. Balitaktakan. Alam mo, merong isang lyrics dun sa Eraser Na? na gusto ko yung PL ako sa'yo. TL means? True love. Oo, Ah! bata. Alam mo, mga 90s term yan, mga dehins, Ay. mga shota. Yes. Oo. Ang shota kasi, ang ibig talaga niyang sabihin, short time. Ah! Oo, kapag sinabi
sabi nila sa'yo na, ay, shota Shota ako siya. Sabi, Oo. short time mo lang siya. Hindi pang matagalan yan. Dehins dapat ganun. What dehins is no. Oo, hindi. Oh, see. Hindi ang ibig sabihin ng dehins. O, TL. TL ako sa'yo. Ah. Kanino kanta yun? Si Jolina. Oo, yung TL ako sa'yo. Kantahin nga natin yun minsan. Oo, namimiss ko yung mga kanta ni Jolina Yung mga Magdangal. nasa 90s, ganyan. Hindi ka ba nahilig sa mga kantang 90s? Marami akong alam, pero hindi naman, limited lang kasi siya. Oo, Yes. mga boy band Boy kasi band ang alam talaga mo. kasi ako, tas more on sa Pop, ah, sa hot western. on, western songs, gano'n, Oo, sina countries. Britney Spears. Oh, no. Sino pa ba? Ah, Si, ano lang pangalan ano niya? ko, Christina Aguilera, Hindi. TLC. No, actually. Oh, Ah, Destiny's Child, yes. Boys to Men. Yes, ano pa ba? Yung Oh. Backstreet. Oh, yan nga, mga boy band yan, boy band, A1. ganon. Oh. Ganon. Pero ako talaga dati din, nahilig ako sa mga kanta ng Pilipino naman talaga nung Ah. 90s kasi ang gaganda. Ah. Oo, talagang pang-relapse talaga. Tapos ang Jeremiah yan. Nada. O, ano yung isang kantang sikat ni Jeremiah? Nang hihinayang, Alam ko nang naman po yan. hihinayang ang Oo. puso ko. Minsan kantahin natin yung Oo. gano'n. Ang saya ng gano'n. Kasi Yes. sa Pangasinan ko lang po yun nakakanta tuwing uuwi lang kami. Tapos magkakaraoke. Ganun lang. Literal. Even this one, yung Yeah. pare ko. Eto, yeah. sa pagkaraoke Oo, tas moments nyo lang nagiinuman with yung mga family. pinsan mo. Ay, Diyos me. Ganyan. In Yun yung mga fairness. patugtugan talaga doon. Yes, tama yan. Pero hindi mo ba napansin na medyo mainit? Oo. Oo nga. Ang init nga naman talaga. Medyo mainit ang panahon natin ngayon. Napakataas ng sikat ng araw, mga ka-MP. Kaya habang nag-walk talaga ako, I thought I was inside the microwave oven. Cause Because it's hot. hot. Yes. Oo. Sometimes I'm not even sure if it's me talaga or it's the weather. It's both. Yeah. Pero I think mas ako yon. Wow. Mas kasalanan ko kung bakit Ah, ganito. Kaya basa. Nabasa siya. Hindi, at least nag-sweat ka, diba? Good thing yan for Pero ang morning. init talaga, sobra. Totoo. Wala Mas mainit na naman basta kasama nyo ang morning Tahan, balitaktakan. barkada. Oo. naman. At may mga times din na kapag kumakanta ka, hindi mo ba napapansin, nabubulunan ka na ng bigla-bigla? Oo. Or hindi lang yan. Kapag- Habang nagsasalita ka, bigla-bigla ka na lang nabubulunan, wala ka namang kinakain. Totoo. Bakit nga ba? Totoo din. Ngayon ko lang din na-realize. Kasalanan niya ng, Laway. in English, saliva. Saliva. Mga ka-MB, di naman kumakain pero nabubulunan. Alamin natin kung ano ba yung dahilan na yan dito sa Kata Kata Wonder. Nabulunan ka na rin ba kahit wala kang kinakain? Yung bigla ka na lang sa gitna ng katahimikan? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Yung tipong tubig lang o laway mo pa nga mismo, tapos akala mo katapusan mo na. Pero bakit nga ba tayo nabubulunan sa sarili nating laway? Let's break it down. Ganito kasi yan. Sa lalamunan natin, may dalawang daanan. Una, si esophagus o daanan ng pagkain at inumin. Pangalawa, si trachea o daanan ng hangin papuntang baga. At ang bida sa eksenang to, si epiglottis. Parang traffic enforcer lang yan sa lalamunan mo. Siya ang nagsisigurong di lumihis ang pagkain o laway papunta sa baga. Pero minsan, nalilito o nadidistract si epiglottis. Kaya ayun, yung laway dumiretso sa trachea. Ang ending, matik, uubo ka para mailabas yung pumasok sa maling daan. Kumbaga, reflex lang yan ng katawan mo para hindi ka Pero teka, singit ko lang. Napansin nyo na ba na tuloy-tuloy pala ang paggawa ng laway kaya laging basa ang ating dila? Ayon sa mga eksperto, umaabot raw ng 1 hanggang 2 litro ng laway ang nabubuo ng ating katawan. Ay, we? Oo, parang soft drink sa malaking bote, pero laway. Ew! Ngayon, balik tayo dito. Nangyayari ito madalas pag antok, kalmado o distracted. Gaya nito. Kung paminsan-minsan lang, no worries. Pero kung halos araw-araw ka nang nabubulunan ng walang dahilan, baka may problema na sa swallowing reflex mo.
magpa-check up ka na pre. Ang simpleng laway kapag napunta sa maling daan, parang chismis na napunta sa maling tenga. Kaya uminom ka na lang na maayos, i-relax ang katawan kapag walang ginagawa, at huwag tatawa habang nilulunok ang laway mo ha. Tandaan, laway lang yan. Huwag seryosohin, pero siguraduhin sa tamang daan pupunta. Dito ha, bye! Ayun, na-digest siya. Na-digest siya. Natunaw siya. Pero ganun. Nasubukan mo na ba? Every time, every day, every time na kumakain ako, meron at meron talagang sira ulong laway o kaya kanin na bigla siyang sa iba lumulusot kaya napapakainin. Ako hindi eh. Sa Ano? sarili kong laway talaga. Really? Oo. Bigla na lang akong umuubo-ubo. Masasamid. Tama po ba? Oo, nasasamid ako sa sarili kong laway. Yun nga yung madalas kong sinasabi. Sabi ko, siguro dahil madaldal din kasi ako. Alam mo yung salita ka ng salita. Isa rin daw yun sa pwedeng maging rason kaya tayo nasasamid kasi napupuno yung laway natin. Oo, habang Ah. nagsasalita ka, hindi ka nalunok ng maayos. Ayos. Kaya yun tuloy, si epiglottis, ayun. Naiinggit. Hindi, naloka na Naloka siya. Di ba? Mga maliliit na bagay lang na minsan pinagtatakhan natin. Pero meron talaga siyang scientific explanation. Again, katulad sa napanood natin, if it's happening na madalas na, we have to really consult Yes. specialist Exactly, regarding that. totoo. May ENT naman Oo. ears, nose, throat, throat. specialist. Yes. Dati kasi ENT. Yeah. Oo, ears, eyes, nose, throat. Ngayon ENT na lang kasi may separate naman na for eyes. Asi. Oo. Yung saya naman. Pero ngayon, at least, wag naman tayong magbahala kung ano naman. Laway lang yan. Totoo yan. Laway lang yan naman. Oo, laway lang yan, pero mamaya yan pa ang maging Oo. dahilan kung bakit ngayong undas ikaw yung lumulutang-lutang. Hindi naman. Hindi tayo Oo. pupunta sa point na yun. At least, hanggang sa hindi feeling natin wala pa naman tayong serious na ano. Kung serious na, edi magpa-consult ka talaga sa doctor. Real. Speaking of sa mga mumu natin, ikaw, handang-handa ka na ba sa darating na Halloween? Actually, kanina, pinag-uusapan natin yung mga costume and I think ready na ako, Ready I ka guess. na. Ready na akong mabash. Ay, para alam ko kung anong gagawin mo. Gayahin mo. Gagayahin. Bakit? Gayahin mo. Yung dito, Yung dyan? yung mataas. Oo. Pero I can. You can. Ba? No, hindi siya for TV. Siguro for ano na lang, after party ng mga ganyan. Yes. oo. Kasi ako handang-handa na ako. Ay, Exactly. abangan ang pasabog ko bukas. Kasi ako ang mauuna talagang magko-costume. Yes, so abangan nyo rin po ang costume ni Ron Maranan sa Friday. Kasama ko po siya. Kasi bukas na talagang gusto niya nang magpa-social. Gusto niya nang umibab, agad, umangat. Kailangan dapat mauna ako kasi Oo. pag sumabay ako sa kanilang dalawa, mga ka-MP, ano na lang sila? Natabunan yung wala kang Oo. silbi. Pero for this year talaga, super thankful ako sa magiging costume ko ng Halloween natin. Parang nakita ko nga kahapon yung para sa head. Parang siyang headdress ba? Ay, iba. Basta makikita niyo yun bukas, maluloka talaga kayo. Nakaka-excite naman siya. Yeah, you have to really be excited katulad na lamang ng pagiging excited ninyo kapag nalaman nyo kung ano yung mga balitang nasagap ng RNG News. Exactly po, dahil po sa bayan po ng Itogon, Benguet, 4 pong pamilya ang nawalan ng tirahan matapos po nanunog ang isang security guard at hindi lang po yan dahil nag-amok pa po ito. Ay! Yes, nakakasad. Nag-amok na. Oo, Ayan yung nakakatakot, Oo. no? Yung mga nag-aamok, hindi mo alam kung saan pupunta. Iba yun at hindi lang po yan. Dahil malapit na nga po ang undas, nagtaas naman na rin po ang presyo ng bulaklak sa bayan naman ng La Trinidad, Benguet. Ano to? Gasolina? Diyos. Siyempre, mataas naman na rin ang demand. So, expect Oo, natin, totoo. expect natin yung 20 to 50 pesos na pagtaas. Pero ito pa sa normal pa rin naman. Hindi siya yung sobrang taas. Kaya nga maganda sana, Mm-mm. kapag pagdating sa mga bulaklak, mas maganda kung magtanim ka na lang. Oo, tapos yun na lang yung anihin mo pagdating na October. Pero diba? syempre sa mga magsasaka, ngayon lang din sila makakabawi dahil Well, sa mga ibigay na rin natin Oo, yun. No? totoo Lalo na sa mga yan. nagdaan ng mga bagyo. din. Oo, Yes. opo. At hindi lang po yan. Dahil speaking pa rin po, sa ilang araw na nga po undas na, nagsimula na pong dumagsa ang mga turista dito sa Baguio City. Kaya ang BCPO po, pinaghahandaan na po ang mabigat na daloy na
ng trapiko na maidudulot nito. I actually already Yes. felt it, no? Mm. We went out last night. I went to town. Oh. Naramdaman ko na talaga yung Marami na. pagdagsa ng mga turista. Kasi when I was going back to my place na, no, I saw a lot of cars Ah. coming into the city. I And I was so see. scared. I said, Why? what's happening? Why? Hindi, pero totoo po yun, kasi kahapon lang po, puno-puno rin po ang Burnham Park. Oo, ng kahit mga- ginagawa pa lang siya. Yeah, Oo. meron pa naman yung iba kasi sa May ibang Burnham place pa Lake naman naman yan. po ang ginagawa. So you can still enjoy the breeze of Baguio Yes City. naman. Wow! At syempre, hindi lang yan ang dapat nating abangan dahil meron tayong explosive na topic. Ano kaya itong explosive topic natin? At meron din tayong medyo behind ng isang hayop. Hayop. Oo. Ano kaya ang mga yan? Mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines.
October 29, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. 4 na pamilya ang nawalan ng tirahan sa Itogon, Benguet matapos masunog ang kanilang tinitirahan. Ang suspect isang security guard na nag-amok at nanunog. Magbabalita Vanessa Sabugto. Ref at mahalagang kagamitan na lamang ang naisalba ng 65 anyos na si Tatay Herius. Ang kanilang tinitirhan kasinbang house sa Atok Mine Sitio Asay sa barangay Gumatdang, Itogon, Benguet, natupok matapos sumiklab ang isang sunog pasado alas 8 ng gabi, kagabi October 28. Tumawid na. Pasawak lang dito sa mekan. May mga ano pa daw dyan? May mga bomba dyan sa kabila. Isa lang yung hus na gumagana eh. Yung tinignan ko dun sa security office, may naapoy na ganito. Doon lang, siyempre, uy, iba na ito, sunog na ito, so naalarma ko. Sinabi ko sa mga kasama kong tenants na nag-uupa, labasin na lang mga gamit ni nasusunog na itong bangos natin, sabi ko. Ayon sa barangay, nagsimula umano ang sunog nang magkaroon ng pagtatalo ang isang security guard sa mga kapwa nito security guard na nagtatrabaho sa kumpanya. Dahil dito, sinunog di umano ng security guard ang bunkhouse at pumunta pa ito sa ilan pang pasilidad ng Atok Mines. Pagkagaling dito, sinunog itong isa pang main office ng minahan. At saka nang nakita na pumunta na naman sa may staff house ng mga dyan. At saka sinunog na naman yung isang building doon. Nag-amok pa raw ang suspect at pinukpok niya sa ulo ang kasamahan nitong security guard gamit ang service-issued firearm at binaril pa nito ang isa pa niyang kasamahang security guard na nasawi kinalaunan. Siya lang kasi isang tao rin gumawa. Kasi yun ang parang nag-trigger kasi yung sila rin mga security guard ng company. Sila rin ang dito. Yung kasama nila, yung pinatay din, yung kasama nilang security rin. Kaya yung sabi nila nung yung tatlo tumakbo, umalis. Siyempre, meron ng commotion na tumakbo yung dalawa, yung isa, yun yung pinalo ng bat ng baril. Yun yung nasa ospital. Na hindi mi akalain na ganun pala, kaya hindi ko pinansin. Nung lumabas ako, nakita ko yung security, yung OIC na parang nagsisilpon lang sa loob. Nag-iisa naman. Pero nung bumalik ako sa kampo ko, sa loob, biglang pumasok yung kasama niyang gwardiya na pinukpok ng ulo dito sa yung bat ng shotgun. Rumisponde naman agad sa insidente ang mga pulis at bombero. Pagkatapos maapula ang sunog, hinanap ng mga pulis ang nag-amok na security guard. Kaninang umaga, isang sunog na bangkay ang kanilang nahanap sa nasunog na staff house ng Atok Mines. Hindi pa matukoy kung ito ang labi ng pinaghanap na suspect habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Hindi na muna nagbigay ng detalye at nagpaunlak ng panayam ang mga otoridad habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Sa kabuuan, naabot sa 4 na pamilya ang nawalan ng tirahan habang inaalam pa ang kabuang danyos ng sunog. Vanessa Bugtong, RNG News. Habang papalapit na ang undas, nagsimula ng tumaas ang mga presyo ng mga bulaklak sa La Trinidad, Benguet. Ang mga magsasaka umaasang makabawi muli mula sa mga nagdaang bagyo. Narito ang report. Mula Cabanatuan, Nueva Ecija, bumiyahe pa ang pamilya ni Nanay Julita ng halos 5 oras makapunta lang sa Bahong La Trinidad. Kanyang sadya, pumakyaw ng mga bulaklak na ibebenta sa darating na undas. Ang ratos kasi dito is 150 lang. Pag sa amin, sa Nueva Ecija, aabot ng 300. Sa ngayon, medyo mataas kasi nga mataas din yung kuha namin. Kaya, siyempre may kaunting kami. Isa lamang si Nanay Julita sa mga dumagsa at nagsiakyat ang mga negosyante para mag-angkat ng bulaklak mula sa Rose Capital of the Philippines para pumakyaw ng bulaklak. Ayon sa magsasakang si Grace, pangatlo na raw si Nanay Julita sa mga pumakyaw ng kanilang pananim na bulaklak. Laking tuwa din niya, lalo pat ngayon lang sila makakabawi mula sa magkakasunod na bagyo. Isupleti sabong tayo tata
Enough for the demand. Nagaduty supply. Ngayon lang kasi 28 pa lang ngayon. Bukas makikita natin kung marami pa o paubos na rin. Nakakabangon at magaganda pa rin yung mga flowers natin. During that bagyo mas tumaas kasi kumonti ang harvest. Kahapon nga lang October 27, nagtaas na ng presyo ang ilang magsasaka sa La Trinidad ng kanilang mga pananim na bulaklak. Ang Rados na dating 100 hanggang 120 pesos kada bundle, pumalo na sa 150 hanggang 180 pesos. Ang Anthurium na dating 400 hanggang 500 pesos kada bundle, umabot na rin sa 600 hanggang 650 pesos. Nasa 30 pesos lang ang itinaas ng aster at naglalaro na ito sa 100 hanggang 150 pesos. Pumalo na rin sa 400 hanggang 500 pesos ang presyo ng rosas na dating 250 hanggang 400 pesos ang kada bundle depende sa laki. Wala namang paggalaw sa presyo ng Malaysian mums at nakapako pa rin ito sa 200 hanggang 250 pesos. At least ma-fill upan na amin nga Makabawi. Mondo. Makabawi mati farmers piman oreno at least medyo nababangam at least apan. Kasi naman pag mataas baka mabutang matlang dagiti gumatang. So nga at least may medyo kalang ti presyo tapno apan ti amin nga sabong. Pero ayon sa ilang magsasaka, posible pang tumaas ang presyo ilang araw bago ang undas. Angel Arquero, RNG News. Nagsimula ng pumunta sa Baguio City ang mga turista ilang araw bago ang undas. Kaya naman ang BCPO pinaghahandaan na ang daloy ng trapiko. Magbabalita, Charles Nicolimo. Mula Pampanga, bumisita sa Baguio City ang pamilya ni Russell. Anya, mas mainam na raw ito bago pa man ang dagsa ng mga turista sa pagsapit ng undas. Naman po, wala naman pong hassle, ma'am. Pagdating lang po dito sa Cannon Road, medyo traffic lang po ng konti. Pero the rest, okay naman po yung biyahe naman. Okay lang naman, carry naman siya. Yes po, okay naman po. Ilang araw kasi bago ang undas, ramdam na ang dagsa ng mga turista sa lungsod. Isa na rito ang pamilya Rivera na galing pa mula Nueva Ecija. Sikat ito talagang dito alibutan. Kahit nung medyo bata-bata pa kami dito rin. Pero sa inaasahang dagsa ng mga turista at mga bibisita sa sementeryo, inabantayan na ngayon ang daloy ng trapiko papasok at palabas sa Baguio City. Isa sa mga binabantayan ng BCPO ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway. May slight na pagtaas and we will be expecting na dadami itong undas na weekend na ito sa undas. Ang Cannon Road ay delikado para sa mga ibang sasakyan. Mga light vehicles lang naman ang allowed doon, saka mostly residents lang. We will be expecting na sa Marcos Highway, dyan dadaan ng marami ang volume ng sasakyan. Kanina light to moderate pa lang ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway at pati na rin sa Nagilian Road na dinaraanan ng mga sasakyan paakyat mula sa Ilocos Region. Kaya ngayon pa lang, handa na ang Traffic Enforcement Unit sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Planchado na rin ang deployment nila mula October 30 hanggang November 2. Auxiliary natin tayo at sa TEU, meron pa tayo mga almost 100 na mga traffic personnel na madideploy. 120 exactly, aside from yung mga force multipliers natin from the barangay, from the NGOs, communication groups. Moderate to heavy naman ang daloy ng trapiko kanina sa Central Business District para matiyak naman ang seguridad ng mga turista, paigtingin ng Tourist Police Unit ang kanilang pagbabantay sa mga pasyalan. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po sa BCPO Tourist Police Unit ay muling nagpapaalala na pakingatan po lahat ng mahalagang
gamit. Kasama na rin dito ang pagsawata sa mga illegal parking. Yung ibang parks po namin, tutulong po yung stasyon para magbantay kasi magpo-follow kami dito sa Burnham. Ang advice pa rin natin sa ating mga motorista ay wag pa rin nating ipilit kung wala talagang maparkingan. Otherwise talagang ang tendency is mahuhuli po tayo. Hindi pa naman dagsaan ang mga biyahero sa mga terminal ng bus at inaasahang magdadagsaan ang mga ito pagsapit ng October 30. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Bakdal via Ambuklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito, sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang
morning, balitaktakan. Yes nga. Kaya lata. Diba? Talagang nag-iba ka ng hairstyle Kasi ang init, hindi ko kinakaya yung init ngayong umaga. Hindi ko Right. alam. Oo, hindi iba talaga yung init niya ngayon. I do not know Exactly. what's happening with Mother Nature. Yeah. Pero I guess she's angry. Which is angry. Kahit, Hindi oo, naman kahit siguro. anong haba ng pilik mata, hindi niya mapaypayan yung init. Parang ganda naman ng pilik. Oo nga, napansin ko yung pilik mata mo. Sabi ko nung nakita kita kanina, bakit may gagamba sa mata ni Angelica? Sabi, oo. Ipis. Hindi, actually, alam mo kung ano yan? Ano? Paan ng langaw. Hello, sobra naman. Ang ganda niya. Mamaya ka-close up natin yan. Yes. Anyway, mga ka-MP, explosive na topic, brown versus white. Anong kulay nga ba ng itlog daw ang mas panalo? Kasi sinasabi nila, mas healthier daw yung brown. Brown. Tapos less healthier yung white. Alamin natin yan dito sa Fact na Fact. Brown eggs or white eggs? What's the difference? These are the types of chicken eggs, white and brown. People say mas healthy ang brown eggs compared to white eggs. Well, is it nga ba? But this isn't the thing, although it is labeled and branded sa market. But it's not necessarily healthier and organic kumpara sa mga white eggs. There are blue and green eggs too. But according to an article, this is from an infestation na nagresulta sa genetic mutation na nag-trigger ng accumulation of a pigment known as biliverdin, which ultimately caused the chickens to produce eggs with these colors. Well, actually, you can predict what color egg to hens lay according to their earlobes. But here's the truth. The color of the eggshell doesn't dictate nutritional value. Both brown and white eggs offer similar amounts of protein, vitamins, and minerals. In fact, it's all about the hen. Mainly, yung breed ng hen. Brown eggs come from hens with brown feathers. Usually, Rhode Island red hens ang naglalay nito. Habang ang white eggs naman come from hens with white feathers, like Lohmann and Babcock white layers na nagpo-produce naman ng mga ito. Ang mga brown hens ay madalas na nangangailangan ng mas maraming feed, na nagre-resulta sa isang bahagyang mas mataas na presyo para sa kanilang mga itlog. Another common myth is that brown eggs have more omega-3 fatty acids. The real key to healthier eggs is kung anong kinakain ng mother hen. When these hens eat foods na mataas sa vitamin D, omega-3 fats, carotenoids at iba pa, ay magbubunga ng mga itlog na mas mayaman sa mga sustansya, anuman ang kulay ng shell. And for the record, ang yolk ng lahat ng eggs ay parehong mataas sa kolesterol. Plus, both the white and the yolk of the egg ay may same amount ng protein. Samantalang ang mga organic eggs are eggs that produces by chickens with organic feed diet. Sila ang mga manok na hindi pinapalaki sa cage na hindi nabibigyan ng antibiotics or hormones. To conclude, both white and brown eggs can be organic. So, next time na nasa store ka, don't let the color fool you. Choose eggs based on factors like freshness, the hen's diet, and your budget. Both brown and white eggs can be part of a healthy diet. Brown or white, it's all about the hens. Hindi naman pala siya nakadepende sa kulay ng itlog. Kasi kahit pula pa yan. Pula? Iba pala yung Iba pula, yun, syempre yung pula, maalat oo. yun, May oo. itlog maalat, oo. Kahit na anong kulay, brown man yan or white, pareho silang may, pareho yung nutrient content Na nila. nakukuha natin sa kanila. Yung protina. Oo, exactly. Kayo mga bumibili dyan sa store, di ba? Sa amin talaga, literal ha, yung mami ko, hindi niya binibili minsan ng brown kasi more on ang kinakain niya daw, brown, kasi she thought na healthy daw ang brown. Oo, egg. akala. Oo, yun Akala. kasi ang akala ng karamihan. Oo, Na kapag brown, healthier. Pero pareho nga yung cholesterol na binibigay. Yes, Pero exactly. maloka ka sa cholesterol ng ostrich egg. Siyempre, malaki yun. Yun yung kainin And mo, now ostrich I know egg. kung bakit din, na parehas din yung... Parehas? Parehas din yung yolk and the egg white. Yes, yes. Ako mukha akong itlog. Ba? Nung Baka- nagpakalbo ako. Oo, Baka mukha naman akong itlog pinaglihi talaga. ka sa itlog. Hindi. Pinaglihi ako sa manikang kulot-kulot. What? Yes. Kaya nung bata nga ako, kamukha ko si Matet. Ah, see? Ay, minsan sa throwback natin.
maglalabas tayo ng mga pictures natin ng kabataan, makikita mo talaga, sana pala, in-enroll ako ng nanay ko sa acting class. Para O baka ngayon, iba na yung itsura ko ngayon. Uy, try po natin yun. Iba talaga yung itsura natin noon. Oo, ibang-iba talaga siya. Lalo na dahil sa itlog. Diyos. Alam mo ba, sa Thailand, ang red eggs nila or yung salted egg nila, hindi red. Ano? Pink. Real. Oo. Baka naman kulang ng pigments. Kulang yung ginamit na jubos. Oo, pero pink siya. Pink, oo, nakakatawa. Meron din kayong red egg, ay hindi, itlog maalat na white. Meron. Meron, no? Merong itlog maalat na white, so- yung hindi nila nilalagyan Color? ng color, di ba? Oo, meron dyan. Meron din dyan. Yes, mahilig ka ba sa egg? Yes. Na ilan ang kung nasa loob ka lang ng bahay, wala kang ginagawa, ilan ang kaya mo makonsum na itlog sa Isang araw? isang buong araw? Dalawa lang. Real? Yes, dalawa lang. Ako sa isang kainan, 5, kaya Oh God, ko. no, hindi. Wow. Ang arte mo! Oh God, no! Ang arte niyan. Kasi diba, mataas din sila sa cholesterol kahit mataas sila sa protein. Oh, kahit na. Masarap ang itlog. Anong Ayaw luto ng itlog ang gustong-gusto mo? Sunny side up. Sunny side Kayo up. mga ka-MB, anong bet ninyo? Kasi ako sunny side up talaga. Kasi iba, pero ayoko ng sunny side up na medyo malasado. Ay, ayaw mo yun? Ayoko nun. Gusto ko yung luto, yung gitna niya. Sa akin, cheese or tomato omelette. Ang arte. Malalaman mo talaga na RK ang isang tao. Hindi, kapag ang gusto nila, omelette. Kasi Pero pag Pilipino ka talaga, scrambled egg. Kasi naman, syempre, basic na yung scramble, sunny side up. So, kailangan mag-level up. Mag-level up ka Tapos yun yung naman. nasanayan. Pero alam mo, ang gusto ko talagang itry, yung egg omelette ng Japan. Japan. Oo, yung igaganon mo lang, hiwain mo sa gitna. Magpo-flow siya na parang lava. No. Oo. Siguro masaya, pero sa akin hindi. Oo, o hindi naman kayong umurice naman ng Korea. Korea. Oo. Tapos ang masarap pa sa pag pumupunta tayo sa mga samjihan, egg rolls. Hindi ko talaga papalampasin ng egg rolls. Oo, ang sarap. Masarap pantawid gutom talagang itlog kahit mahal na ngayon. Oo. Ang mahal na ng itlog po ngayon. Ngayon kapag bibili ka sa store, 15 pesos na yung Isa, pinakamahal. yung malaki, Oo. yung large. Oo, tapos yung Oo. isang tray naman, 350 na po siya. So parang kunti na lang, ka-level niya na yung presyo ng karne. Diba? Kaya pag ganyan din lang naman pala, magkarni ka na lang. Bakit pa yung bata? Yung yung nanay na. Yung nanay yung na. hen na kaagad. Oo, wag na yun para lumaki din. Diba? Nakakatuwa na ang mga itlog, nasa likuran. Bago lumabas. Bago lumabas, sa likod talaga nang gagaling. Ngayon lang na-realize. Diba? Pero meron din namang iba na hayop na ang likod nila, sandata. Ay, oo. Kaya naman mga ka-MB, behind the bee, mga facts sa bee stinger na very interesting. Oh. Pero for sure, yung iba sa inyo, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin natin dito. Naku, alamin sa Super Saya. Ay! Diyos ko po! Diyos ko po! Hoy! Ikaw ba yung tao na parang kahit masaktan na, sige pa rin? Abay, yung tipong bahala na, basta makaganti ako. Para kang bubuyog. Oo, tama. Para kang bubuyog. Yes, mga ka-MB, dahil kapag kinagat ka o sinaktan ka ng bubuyog, abay sure ball, hindi lang ikaw ang talo. Pati siya, tegi. Ang sting ng bubuyog ay parang maliit na tinik. Meron siyang munting karayom na may mga maliliit na sungkit o tusok-tusok na humahawak sa balat. So kapag kinagat ka niya, especially sa malambot na balat ng tao, nai-stuck yung sting. At habang naiwan yun sa balat mo, nahila rin ang bahagi ng tiyan ni bubuyog gaya ng venom sac o lalagyan ng kamandag, muscles, digestive tract, pati ang ibang parte ng kanyang nervous system. Literal na naluwa ang kaluluwa ni bubuyog, mga besiwap! Dahil kahit patay na si bubuyog, yung venom na naiwan sa balat mo, tuloy-tuloy pa rin ang tagas nito sa loob ng ilang minuto. Kaya naman importante na agad-agad mo itong tanggalin, huwag pipisilin. Chika pa ng mga scientists,
Ginagamit lang ng bubuyog ang kanilang sting para ipagtanggol ang kanilang bahay o lalagyan ng kanilang mga itlog o anak cheese. Kaya hindi sila basta-basta nangangagat kung hindi naman threatened. At ito pa, sa mga hayop na may makakapal na balat tulad ng kakilala mo, tulad ng elepante, kalabaw at baka. Minsan, hindi na-i-stack ang sting nila kaya hindi sila namamatay. Pero sa atin, yung malambot at juicy nating balat, dumikit na, abay sumabit pa. Kuya, lahat ba ng bubuyog may sting? Nope. Ang babaeng worker bubuyog lang ang may sting. Galing kasi ito sa bahagi ng kanilang reproductive system o ang tinatawag na ovipositor na nag-evolve bilang weapon. Ang mga lalaki, walang sting, pang-mate lang. Ano nga bang dapat gawin kapag na-sting ng bubuyog? Siyempre una, tanggalin ang sting gamit ang bagay na patag ang gilid. Pangalawa, hugasan ng sabon at tubig. Pangatlo, cold compress. Pang-apat, take antihistamine kung makatsim. Kung nahilo o nahirapang huminga, idala na sa malapit na pagamutan. Kaya mga ka-MB, next time na makakita kayo ng bubuyog, tandaan nyo, hindi siya basta nananakit. Kung kinagat ka niya, it's her last act of defense. Literally, buhay ang kapalit. Oh, ayun. So, babae lang pala. Parang sa lamok, babae lang ang nangangagat. So, ang lalaki, for mating lang. So, ganun din pala ang bubuyog. Oo, babae lang ang tumutusok, hindi nangangagat kasi wala Wala naman siyang ngipin. Oo, so hindi siya nangangagat, nanunusok. Nanunusok siya gamit ang and it's kanyang their act katawan. of defense. Totoo. Totoo naman, kapag hindi naman natin pinapakailaman ang mga bee, hindi naman tayo aatakihin and Yes. itutusukin. Pero na-try ko ng masting kasi. Really? Oo. So what happened to you? I cried because I was young before and I was like super, nervous. I thought I'm gonna like, what? Masakit ba? Masakit! Mamamaga agad? Oo, te. Mabilis siya. Kapag ba naturok ka malayo sa Tusok? mukha, natusok ka malayo sa mukha, pati mukha ba nagbo-block? Depende yon kapag meron kang allergy sa bee sting. Kasi may mga ganon. Doon na Allergic yung- sila sa bee sting. Yun na yung malala na kailangan mo nang itakbo sa Oo, hospital. lalo na kapag hindi ka na makahinga kasi nagpa-bulge na lahat. See? Sana iba na lang mag-bulge. Diyos. Di ba? Yes, tumudulo ang aking sipon. Totoo yan. So at least, basta iwasan po natin na i-ano natin sila. Like, let's not them their deed. Oo. Wag let natin them silang do their papakil. business. Yes. Yes. Exactly. I like that. Let them do their business. Because you also have your own business. Oo. Hanggat hindi mo sila pinapakailaman, Hindi ka rin hindi nila ka rin papakailaman. Ang malala dyan, yung malalaki, yung iba, yung mas malalaki. May tawag po doon. Oo. Merong Yung mas malalaki sa B. Ano kasing tawag mo doon? Yung tipang kasalanan aja yun. Ada dito may sa, dito na dakkel isuna. Wow. Nga makita mi ijay ayan tita sa kwan. Wasp. Pagpagay. Yun, wasp. Nya ti Ilocano aja yun. Wasp. Wasp tama, oo. Yun ang malala talaga. Yun yung masakit. Yung hahabulin ka talaga nila. Tapos tama nga, yung sa pelikula, kapag hinabol ka, pupunta ka na lang sa tubigan. Ganun ka. Yun yung black. Tama? Yes, yun yung black. Tama. Tapos hairy din yung iba eh. Yes, totoo. Naka mga ka-MB, yan nga po ang chill na morning natin dito sa Morning Balitaktakan ngayong midweek, October 29. Ako 2 araw na lang. Patapos na naman ang buwan, mag-November na naman. Yan na tayo, magpapaano na tayo. Diyan na yung panahon kung saan agbiro naman ng tiigad. Igad, wano igat? Igar. Ala, igar. Igad, aji, kwam nga itim. Salutan aya. Katagajag sumsuman, diba? When adi na amo. Anong term mo? Igad, jay kaskas na jay nyugngay. Ay, agigad. Pagigadan. Pagigadan. Pagigadan, dagit agbulbulot pa ng tiigad. Ay, apo, kasi idulin yung me. igagano mo yung buko. Wan, nga. Ginaganon siya. Alam ko na, igad. Kasi ang alam ko yung igad Makati. Higad yun! Ay, higad ba Higad yun? yun. No, sorry. Higad yun. So, ang higad lalaki. Kasi. Kasi ang babae, shigad. Oh my God.
Naku, pasalamatan na natin ang ating mga partners. Pong Tao Dashcom Supplier located at Longlong Lateran del Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Oman Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, after office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Oman Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Prugal Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort destination and hotel in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Serve to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactal via Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. At ng Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort, located at Asinang Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. At, uy, pasalamatan mo naman yung kilay sa'yo. Ay, oo Ay, nga. nagkuhan pala nag-lashes at nagpa-fingernails. Yes, gusto ko rin po pasalamatan si Ma'am China Maytan and yung kanyang team para po, dahil po sa ginawa niyang eyelash sa akin. Pagpapaganda sa'yo. Pagpapaganda sa akin and of course, sa pinakamagandang nails design. Nail this, patingin. Diba? Ang ganda cute. nga. Parang half movie. Yes, dahil Sabi red tayo ngayon. Ah? Oo, bloody. Bloody, yes. In time for Halloween. Halloween. Yes naman. At syempre, ang inaabangan natin ang pagbati ng mga nagbo-birthday. Nagba-birthday, unahin na nga natin dito si Sir J. Kayabyab. Ayan, happy birthday kay Tatay J. Kayabyab, ang father ni Andrea Kayabyab, ang Miss Universe Philippines Pangasinan. Na-host din, ang ganda mo Pangasinan. Happy birthday po! See you very, very soon. Yes. Happy birthday din kay Kino J. Kay D. Hides. Oh, kapatid yan ni Teo Durano. Birthday din. Yeah, birthday. At saka kay Freddy Gaynay. Happy birthday kay Freddy, kay Rafael Marsal. Pamangkin ko yan. Si. Oo, happy birthday. Magkakasunod ang birthday ng pamangkin mo. Yes. And of course, kay Arlene Kit. Arlene Kit. Arlene Kit. Arlene Kit. Oh, sige. Arlene Kit, kung sino ka man po, happy birthday po. And of course, ang belated, wala na. Tama na siya. Yung may mga belated ka ba? Walang belated. Basta, batiin na rin natin yung mga birthday noon. Happy belated birthday sa inyo. And of course, sa lahat po nag-birthday ngayong araw, happy birthday and po sa inyo. advance sa mga Oo. magbo-birthday Birthday pala. pa. Mamayang alas 12. Uy, pero dapat ang birthday talaga, kung anong oras ka pinanganak, mas maganda. Kunyari, alauna ng madaling araw ng susunod. Dapat dun ka lang magsisa. Hindi yung 12 midnight, birthday mo na. Hindi dapat. Eh, di ang tawag doon, birth hour. Oo pala. Oo nga, nagkamali ako doon. Sorry naman. Sorry na, birth hour yun. Oo, tama nga naman. Tama ako doon, tama ako doon. May tama ka. Mga ka-MB, magkita-kita tayong muli. Uy, wait lang. Ilang days pa nga ba bago ang Magkita-kita Christmas? tayong muli, pero bago yan. Patapusin mo kasi Sige, muna ako. sige, Ilang natapos araw na nga lang ba bago magpasko? 57 days to go! Pasko nun! And Ako, I excited hope, ako. yes, excited ako kasi I feel like yung mga nanonood sa atin, yung mga ka-MB natin, puno na yung mga alkansya nila or naka-secure na sila ng ating ipang re-regalo. Hindi ako nakasecure. Bakit? Ayoko magbigay ngayon. Pwedeng ako naman ang tumanggap. Alam mo, Kasi I've always been giving. Sabi nila, it's not just about giving, it's also receiving. Exactly. Para po parang awa nyo na kahit ngayon lang pong Christmas, mabigyan po kami ng ref at saka dikatok na air Please, fryer. kung hindi man yun, kahit
picture na lang nila. Just, eto Miss Bea, pwede Oo, mong bilhan bilhan doon. doon. May discount. Oo, pwede naman. Discounted po yung mga nag-ano dyan. Anyway, mga kayampi, kasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayong umaga ang nag-iisang Chabikiri ng R&G, Miss Angel Arquero. Magkita-kita tayo ulit bukas. Dito pa rin yan sa masaya, exciting at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat nga. Happy midweek, everyone. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.